Tapos na ang tadhana natin. Simula ngayong araw, walang bisa ang kasulatan ng kasal. Anong nangyayari? Kung papayag ka, kunin mo ang bag ng merienda na ito at umalis ka sa sagradong lugar. Kakapasok ko lang rito. Hindi pa nga ako nakakabusog sa libreng pagkain, aalis na agad. Kung sakaling makatagpo ka ng problema sa hinaharap, dahil sa ating dating pagkakaibigan, maaari akong tumulong sa iyo ng isang beses. Wala na ba talagang pagkakataon para sa akin? Ngayon ako ay isang banal na dalaga. Ikaw ay isang disipulo na may mababang talento at kakayahan. Tayo ay talagang mula sa magkaibang mundo. Sa madaling salita, wala. Ay, kailangan pa rin talagang magsikap. Sige, pumayag na ako. Pero hindi ako aalis sa banal na lupa. Kaya karapat-dapat ba akong magkaroon ng mga merienda na ito? Bakit gusto ko ring subukan ang daan ng walang hanggang buhay? Hindi naman ito labis, di ba? Isang uri ng espiritual na ugat. Ano na nangyari pagkatapos ng 10 araw? Pagsusulit ng mga katulong. Ang nasa huling pwesto ay matatanggal. Mga disipulo ng katulong. Kailan naging ganito ang sistema ng pagtanggal sa huli? Ipinapaabot ko ito sa guro. At tungkol sa atin. Ayaw kong may ibang tao na makaalam. Kung maglakas loob kang gamitin ang pangalan ko para gumawa ng kahit ano, huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakumbaba. Mag-ingat ka. Ano nang ibig sabihin nun? Dahil lang sa kaunting selos ko. Magluluto ka ng mga dumpling. Sige na, sige na, sige na sayang, sa nakaraang buhay tinuring kitang perpektong pag-ibig ko. Darating din ang araw. Pahihiyain kita sa harap ng lahat ng disipulo ng banal na lupain. Qin Fan, Denue. Meng Zishi, bakit po kayo nagkaroon ng oras para pumunta rito sa akin ngayon? May bagong utos lang galing sa itaas. 10 araw mula ngayon. Ang may pinakamahina sa pagsusuri ng lakas ng mga tagapaglingkod ay ipapalayas mula sa banal na lupain. Ikaw, maghanda ka ng mabuti. Sikaping talunin ang taong nasa ikalawang pinakababa. Kahit na nagbigay ka ng 100 tael ng pilak sa akin noon. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako nagtatangi ng sama ng loob. Sa mga nasa ilalim, ikaw ang pinaka-importante sa akin. Dahil iyon ay dahil ang ikalawang tao ay nagbigay lamang ng 50 tael, di ba? Sige, magpursige ka ng mabuti. Umalis na ako. Sobrang init dito. Hindi ito lugar para sa mga tao. Kapag naging malupit ang puso ng babaeng ito, talagang walang puso siya. Paganahin ang pugo ng paghubog ng kayamanan. Kulang ang enerhiya para patakbuhin ang pugo ng paghubog ng kayamanan. Agad na nangangailangan ng pilulang demonyo para mapunan. Kailangan ng dagdag na pilulang demonyo. Napakamakabago ng bagay na ito. Ang cyber cultivation ay nagbigay ng saya sa mga kaibigan. Nagawing yaman ang basura. Sa bodega ng mga sirang tableta, wala nang ang iba. Pero siguradong sapat ang mga sirang tableta rito. Sa panlabas na espiritual na silid, maraming isang antas na pulang balahibong manok ang inaalagaan sa likod ng bundok. Hehe, wag nang ibigay sa iba ang magandang pagkakataon. Sino man ang kumain basta't nakakain ng demon pill. Napakaraming demonyong pilula. Hindi ko na matiis. Kailangan kong kumain ng karne ngayon. Ikaw. Ngayong gabi, subukan muna natin dalawa para makita ang epekto. Gumawa muna tayo ng isang batch ng peyuandan para subukan. Pinatakbo ang water refining na pugo ng kayamanan. Totoong nangyari na. Hahaha, guro daw. Nagtagumpay na ako, hahaha. Sa wakas umabot na ako sa ikalawang antas ng ki. Muntik ko na silang makalimutan. Hindi pwedeng sayangin ang mga iyon. Naabot ko na ang ika-4 na antas ng ki. Tiyak na pumasa ako sa pagsusuri. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Bakit ka nandito, Meng? May pagsusulit bukas. May ipinagkatiwala sa akin. Nagdala ako ng kaunting bagay para sa'yo. Bakit mo ako tinatanong? Gusto ko ring itanong sa'yo. Kailan ka nakagalit sa mga tunay na disipulo ng Innergate? Hindi ako isang tunay na disipulo. Bakit ka pa pinapaalalahanan ng tao? Kunin mo ang pera at umalis ka na. O kaya't papaluin ka ni Wang Dabiao bukas. Mali si Yan Moksu. Dapat si Zhang Dachun. Nasabi na ang lahat. Ikaw na ang humusga. Hindi talaga lugar na tirahan ng tao ito. Kuya, natapos ko na ang iniutos mo sa akin. Maraming salamat sa pag-aasikaso, kapatid. Mahina talaga ang panlasa ng munting kapatid na babae. Nagustuhan pa niya ang isang disipulong tagapaglingkod. Bagong pasok pa lang sa sagradong lugar ang kapatid na babae. Hindi maiiwasan na limitado ang kanyang pananaw. Tama nga. Kapatid, paano mo ito natuklasan? Inutusan ako ng guro na bantayan siya.
Ang demonyong gamot ngayong gabi ay mukhang lalong umuusbong. Huwag kang gagalaw. Ito'y, magnanakaw ng manok. Nahuli ka ng tiyahin. Lumiko ka at tanggalin ang itim na tela. Ito ang kapatid na babae. Huwag kang magwala. Umaasa ang nakababatang kapatid sa mukhang iyon para kumita. Sino ka para tawagin akong magnanakaw na ate? Ate, hindi ako magnanakaw. Dumating lang ako para dumumi. Akala mo ba akong 3 taong gulang? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo sa ilalim ng paa mo ah. Nangangahas ka bang linlangin si ate? Ako, Wang Dabiao, siguradong hindi magnanakaw ng manok. Kung may kahit konting kasinungalingan ako, kulog at kidlat nawa ang tumama sa akin. Paalam na, ate. Mag-ingat sa yapak, may tae doon. Wang Dabiao, huminto ka dyan. Wang Dabiao, tapos ka na. Ang saya. Sige, tara na, tara na. Ituloy mo ang pag-inom, Dapio. Bakit ang bait mo ngayon? Biro lang, kailan ba ako hindi naging mabait? Tama, si Dapio ang pinakabait. Sa totoo lang, may isang senior sa loob na interesado sa akin. Basta talunin ko si Kinfan bukas. Iyan lang ang makukuha. 50 pirasong espiritu na bato. Bakit hindi ako makasali sa magandang bagay na ito? Sa maliit ninyong antas ng pagsasanay. Pwede kahit sino. Tingnan mo, pare. Bago pumasok sa banal na lupain, pro na siya walang hindi niya papatulan. Na maglakas loob na si pa sa pintuan ng lolo mong si Dabiao. Ikaw pala si Wang Dapiao. Akala ko'y isang junior ka. Hindi ko alam na pumasok ka sa kalokohan sa gitna ng gabi. Kaya pala ikaw ang gumawa ng Divine Fire Talisman. Nagnanakaw ka ba? At nang aakit ng senior, di ba? Senior, patawad. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Kuya Dabiao, aalis muna ako. Hindi patas, nagsalita lang ako ng hindi magalang. Kahit hindi ikaw ang nagnakaw ng manok, dapat ka pa ring suntukin. Anong nangyayari? Nag-iingay kayo sa gitna ng gabi. Kuya Meng, sa unang tuktok ba mayroon tayong tinatawag na Wang Dabiao? Wala. Lahat ng mga disipulo ay malinaw kong natatandaan. Niloko na naman ako ng bastos na iyon. Hindi ako papayag na hindi ko mahahanap ang magnanakaw na to. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang tindi ng sugat mo. Kaya mo pa bang pumunta sa pagsusulit bukas? Walang problema. Yung inutil na si Kinfan, papapagawa ko sa kanya na kahit isang kamay lang, kaya niyang bugbugin yan. Magpahinga ka na ng maaga. Napakamarumi ng lugar na ito. Maglagay ng isang Wang Dabiao, medyo. Parang halatang pagtatakip. O kaya gawin na lang natin ng sabay. Mga pare, ngayong araw bibigyan ko ng magandang leksyon ang mga kapatid kong disipulo. Lahat ng disipulo, makinig. Sunod-sunod lumapit para bumunot ng palito. Kung mabunot kayo ng parehong numero, kayo ang magkalaban. Kailangan pa ring lumaban ng talunan. Hanggang sa malaman ang huling pwesto. Alam mo na kung ano ang dapat mong gawin mamaya, di ba? Kapatid na Dapio, anong nangyayari sa'yo? Baka naman nagalit ang dumi at sinaktan ka. Iyan ay espiritu ng hayop na may espiritual na pagpatay. May pagkakaiba ba? Putangina mo, Dabiao, kuya, kalma ka. Bawal ang pribadong away dito sa Jing Square. Mamaya, pag nagharap tayo, pipilitin kitang lumuhod at magmamakaawa. Di pa natin alam kung sino ang kakaluhod at magmamakaawa. Si 77 medyo nasa likuran. Nasaan ang mga salamangka? Nasaan ang mga anting-anting? Balak ba ninyong patayin si Da? Napag-isipan mo na ba? Napag-isipan ko na. Gagawa lang tayo ng porma sa aalis. Hindi masama, matalino ka. Ikaw na. Umakyat ka at sumuko ka na. Heto na, heto na. Ayaw mo bang sumuko? Dapat nga ngayong sumiklab. Simula nang pumasok ako sa santuwaryo, hindi pa ako nakipaglaban sa sinuman. Pwede ba muna tayong magharap ng kaunti bago ako sumuko? Mabubugbog ka. Walang humahadlang sa'yo. Salamat sa pagparaya, Kuya Dabiao. Anong pagparaya mo? Pagparaya nga. Nakakainis kung ayaw ka pa ring sumuko. Sige, laban na tayo. Naku, isang suntok lang ni Kinfan at natamaan ng malakas si Wang Dabiao. Suko na ako. Suko rin ako. Ganito ba talaga ako kagaling? Sigurado may problema ang pagkain sa Lingshantan. Hindi talaga lugar na pwedeng tirahan ng tao ito. Wala itong kinalaman kay isang Dachshund.
Ibig sabihin, gusto lang talaga nilang abalahin ako. Dahil sa kalagayan ng mga disipulo. Ang pagsusuri ay ipagpapatuloy bukas. May nangyaring maliit na insidente sa mga alalay. Anong insidente? Sinabi ko na ang dahilan. Baka madungisan ang tainga ng kapatid na guro. Ngunit huwag mag-alala, kapatid na guro. Yung maliit na alalay ay tiyak na aalis bukas. Ayaw kong may mangyaring aksidente muli. Karaniwan, 1 beses o 2 beses lang ako nagbibigay ng pagkakataon. Kapatid na guro, naiintindihan ko na. Ang batang ito ay hindi pa umalis. Mukhang gusto niyang mamatay. Nagtatangkang baliwalain ang banta ng tunay na disipulo. Mga bagong salta na kabataang disipulo. May intindihan ang kakulangan sa karanasan. Mukhang siya ang kalaban ngayon. Kahapon dumating ang grupo ng mga nagwagi para bumunot ng laban. 21, Dendye. Ikaw, hindi ka pa rin umaalis sa sagradong lugar. Katiwala, Meng, anong ibig ninyong sabihin ito? Huwag kang magpanggap na tanga, huwag mong sabihin hindi kita pinaalalahanan. Isa ka lang maliit na alipin na disipulo. Kapag may nangyari, walang tutulong sa'yo. Salamat sa paalala, Ginoong Meng. Ngunit naniniwala ako na may katarungan pa rin sa banal na lupa. Sa mundo ng mga nag-aaral ng immortalidad, katarungan. Parang naglalaro lang kayo. Bata, hindi ka bagay sa banal na lupa. Mas mabuti pang umuwi ka at humingi ng gatas sa iyong ina. Dapat ay matatalo ka na sa pagkakataong ito, di ba? Kahit papaano, hindi ka na ang huli. Gusto ko munang makipagsabayan. Baka sakaling sumwerte at manalo ulit ako. Ikaw, ilang baso lang, ganito na. Pag nanalo ka, ibibigay ko sa'yo ito, 200 liang. Hindi yan 2 liang. Kung hindi ka papasok sa ika-21, ituturing kang nag-forfeit. Hindi ko akalaing talagang sasabak ka. Bakit hindi ka makapaglakas loob? Masyado ka bang magaling? May lakas ka bang sabihin na kung hindi kita matatalo ngayon? Makikipaglaban ako sa iyo. Ito na si Qin Fan. Hindi ba siya naagaw na? Si Zhang Xiao. Iyan ay isang malaking guro sa simula ng Gold Core. Zhang Xiao. Naitala ko na. May 4 na pupang inventaryo ng Peyuandan. Kulang ang mga pugon. Dahil hindi makakuha ng manok sa likod ng bundok. Pumunta na lang tayo sa Yungufang Market. Bumili ng elixir sa mga demonyo. Demondan nagiging danyaw. Ang nilalaro ay isang napapanatiling pag-unlad. Isang lakas laban sa 2 uri. Totoo ba o hindi? Siyempre totoo. Nakikita ko ang kapatid na ito. Mukha niyang parang jade. May taglay na kayamanan. Siyempre, isa kang taong marunong humusga ng halaga. Hehe, hindi mo na kailangang buksan. Halata kang tapat na tao. Kuya, itago mo ng mabuti. Naway balang araw tunay mong makamit ang iyong hangarin. Sige, tatanggapin ko ang iyong mabuting salita, bunso. Pwede ko bang buksan ang garapon ng elixir para tingnan sandali? Siyempre, pwede. Talaga namang pinakamataas na klase ang Peyuandan na ito. Kapatid, kukunin ko lahat ng mga Peyuandan na ito. Nasa 11 na antas ng Lianqi pa siya at nagfa-farm pa ng mga maliliit na halimaw. Ganito ba kasigurado? Kapatid, meron ka pa bang Peyuandan na ganyang kalidad? Wala na nga. Ngunit meron pa akong isang napakataas ang kalidad na unang klaseng Bodhidan. Bodhidan, kapatid. Gusto ko talagang makuha ang Bodhi Pill na ito. Ngunit kapatid, wala akong sapat na pera. Walang problema dito. Hindi kailangan bilhin ang Bodhi Pill gamit ang espiritual na bato. Kailangan ko lang natulungan mo akong makahanap ng isang tunay na disipulo mula sa panloob na pintuan. Ayos na iyon. Sino ang makakatulong sa akin na makahanap ng isang tunay na disipulo? Ibinigay ni Kuya ang 5 bote ng pildora ng Bodhi. Mukhang hindi nakalaan sa akin ang pildora na ito. Ang dami namang tao rito na walang koneksyon. Ading, totoo ba ang sinasabi mo? Mas totoo pa kaysa ginto. Ate, kilala mo ba ang mga nasa huling yugto ng Jindan? Ang mga senior na iyon, hindi ko sila kilala. Ngunit may kilala akong isang ate. Si Yunyan, ang nakatatandang kapatid mula sa tuktok ng lunti ang kawayan. Mas maganda pa kung si ate yun. Basta tulungan mo akong irekomenda. Ang 5 bote ng Bodhidan na ito. Pagkatapos, lahat iyan ay sayo. Tunay ngang ito ay Bodhidan. Kapatid, baka kailangan mong maghintay sa akin ng 1 buwan.
Pagkalipas ng isang buwan, bumalik siguro yun mula sa labas. Medyo mahaba ang isang buwan ah. Sige, magkikita tayo isang buwan mula ngayon. Dito at sa oras na ito. Ngayon ay mas mayaman na. Siyempre, kailangan kong magmadali. Sobrang maingay ng hangin ngayon. Sa wakas, naamoy ko muli ang sariwang hangin sa pagitan ng mga bundok ng espiritu. Hold up! Kayong dalawang kuya, talaga ba ninyong hold upin ang isang simpleng aliping disipulo tulad ko? Mukhang hindi niya tayo pinapansin. Yesi, ang pilyong bata. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Oh, kuyang iyan. Mukhang hindi kasing galing ng iyong lakas. May iba pang nasira. Dahil nandito na, bakit kailangang magmadali umalis? Uy, kapatid na disipulo, kung sasabihin kong dumadaan lang ako dito, maniniwala ka ba? Sa tingin mo, maniniwala ako. 3 butil ng bodhi ang kailangan para makakuha ng isang demonyong butil. Sobrang itim para bang ninanakaw. Bigyan mo ako ng isa pang teknik sa pag-akit ng enerhiya. CJ, ito ang pinakamataas na antas ng teknik sa pag-akit ng enerhiya. Tama nga, ito ang teknik na dapat matutunan ng mga nakatatanda. Dito, kapatid na King. Pasensya na at pinaghintay kita, nakatatandang kapatid. Hindi naman matagal, kakarating ko lang. Tama, hindi ko pa alam ang pangalan ng junior brother. Ang pangalan ko ay Qin Fan. At ikaw, senior sister, ako si Yun Rong. Si Yun Yan ay pinsan ko. Ah, ganun ba? Naghihintay siya sa Green Bamboo Peak. Tara na, bilisan natin. Kapatid, umakyat ka rin. Kapatid, pwede ka bang umatras ng kaunti? Ate, parang hindi na ako makagalaw. Sige na, umalis na lang tayo. Tumayo ka ng matatag. Kailangan nating magsanay para maging immortal at mabuhay ng habang buhay. Para masaksihan ang kasaganaan ng mundo. Natanggal na ang hadlang. Kayo dalawa ay pumasok sa pamamagitan ng pinto. Naiintindihan ko, ate. Mabait ang ate. Ngunit huwag kang magsalita ng walang kapararakan. Naiintindihan ng nakababatang kapatid. Salamat sa paalala, ate. Ito si Qin, nakababatang kapatid. Ano ang kailangan mo sa akin? Nakilala mo na siguro yun yaan. Nandito ang nakababatang guro para makipagkalakalan kay guro. Anong uri ng kalakalan? Mayroon akong isang 4 na antas na pil ng pagbubuntis. Basta tutulungan mo ako, guro. Ihahandog ko ang pil na ito ng buong puso. 4 na antas na pil ng pagbubuntis. Guro Qin, saan mo nakuha ang 4 na uri ng pil na ito? Ang pil na ito ay ipinamana ng aking mga ninuno. Hindi ko alam kung anong uri ng kalakalan ang nais ng kapatid na guro. Hindi ko maitatago. Nakaaway ko ang isang tunay na nakatanggap ng aral na nakatatandang kapatid. Ang pangalan niya ay Zhang Xiao. Wala akong ideya kung kailan ko siya na-offend. Kaya't nais kong humingi ng tulong sa iyo, nakatatandang kapatid. Hayaan mo siyang makipagkita sa akin. Sa mga tunay na disipulo ni Zhang Xiao, tanging ang nasa Kangyun Peak lamang. Si Zhang Shidi at Qin Shidi. Maaari ko bang makita ang dan na nagbubuo ng sanggol? Siyempre, maaari. Ngunit kailangan pa rin ng senior sister yun yan, na maglabas ng isang demon dan mula sa simula ng Yuanying. Yaodan ang simula ng Yuanying. Ano ang kailangan mo sa bagay na ito? Kailangan ito ng kapatid na disipulo para iligtas ang isang tao. Pasensya na, ngunit hindi ko maibigay ang mga detalye. Sige, pumapayag ako. Pakiusap, maghintay ka sandali, yun. Nasa flying dan room ang Jiaying dan ng kapatid na disipulo. Babalik ako para kunin ito. Sige, hihintayin kita rito. Yun Rong, isundo mo si Qin, ang mas batang disipulo, pabalik para kunin ang pilula. Opo, ate. Siyam na butil ng Jiaying na pilula. Gagamitin na ang isa na ito. At yun Rong. Ito ang 5 bote ng iyong puti na pilula. Maraming salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Maliit na bagay lang. Kung may kailangan ka, Qin Shidi, huwag mag-atubiling pumunta sa Juxiao Peak para sa akin. 1 buwan na.
Si Qin Fan, ang maliit na insekto. Nakatago siya sa pabrika ng basura ng elixir ng isang buong buwan. Ano ba talaga ang balak niya? Sa loob ng isang buwan na ito, maging ang pintuan ng tahanan ni Jiang King ay hindi ko magawang lapitan. Isang kagalang-galang na cultivator ng gold core. Nabubuhay pala siyang napakaingat. Bago pa magbuo ng dan, putang ina, duwag na siya. Pagkatapos magbuo ng dan, putang ina, duwag pa rin siya. E di, putang ina, sayang pala yang dan. Oh. Ang senior na si Yunyan na nasa huling yugto ng Golden Core. Ano nang gusto niya sa akin? Mukhang wala kaming koneksyon. Baka may misyon na kailangang magbuo tayo ng grupo. Qin, kapatid na disipulo, tikman mo ang inihanda ng ate. Ang alak na ito, Zuxianzui, ay ginawa mula sa libong tang rock bambuo na tumubo sa batong lupain. Uminom ka ng isang tagay. Makakatumbas ito ng ilang buwang pagsasanay mo. Salamat, ate. Talagang mabuting alak. Dumadampi ito ng malambot sa bibig at dahan-dahang bumababa sa lalamunan. Medyo nakakailang lang. Sobrang mataas ang talento niya. Sa isang lagok nito, katumbas na ng isang peyuandan. Kapatid Qin, hindi mo ba naramdaman na tumaas ang iyong panloob na lakas ng espiritu? Sa totoo lang. Sa katunayan, ang kapatid na disipulo ay may unang antas na 5 elementong espiritual na ugat. Isang uri o 5 elemento ng espiritu. Kahit gaano pa kaganda ang pamilya, mahirap pa ring makamit ang tagumpay sa hinaharap. Dahil hindi nagkaroon ng epekto ang ininom ni Qin Shidi. Yunrong, ikaw na ang uminom ng alak na ito. Salamat, ate. Hindi na ako mag-aalinlangan, ate. Sobrang totoo ng mga babae. Narito na. Pumasok ka na, Shidi. Inalis ko na ang harang sa labas ng bakuran. Kaya junior brother, huwag mag-atubiling pumasok. Isang simpleng alilang disipulo. Paano siya makakapunta dito sa loob? Junior sister, nakilala mo na si Zhang Xiao senior brother. Junior brother Qin Fan, nakilala mo na si Zhang Xiao senior brother. Qin Fan. Paano nagkaganoon na nandyan si Qin Fan sa maliit na bahay ni Yunyan sa Panhay? Zhang Shidi. Narinig ko na may alitan sina Zhang Shidi at Qin Shidi. Ngunit hindi ko alam kung paano na-offend ni Qin Shidi si ikaw. Talagang handang ipagtanggol ni Yunyan si Qin Fan. Zhang Shixong, hindi ko alam kung kailan ko na-offend si Shixong. Maaari bang ipaalam ni Shixong sa akin? Kilala ba ni Qin Shidi si Yan Moxuy, si Yan Shaimi? Talagang ang dahil kay Yan Moxuy. Kuya Zhang, ano nang ibig mong sabihin? Kilala mo ba siya? Kahit hindi mo siya kilala, anong problema? Kung kilala mo siya, iwanan mo siya agad. Pagkalipas ng ilang araw, maghahanda na akong magtayo ng pundasyon. Pagkatapos ng pagtatatag ng pundasyon, papasok na ako sa panloob na sekta. Kung sakaling may kailangan ka, maari mo akong kontakin gamit ang Jade Talisman. Sa hinaharap, ako ang magiging kapatid na babae na mag-aalaga sa iyo sa labas. Salamat, kapatid na si Yunrong. Kailan mo balak sumali sa pagsusulit sa labas? Hindi ba pwedeng hindi sumali? Sa tingin ko, sa aking kakayahan, maaaring hindi ko makuha ang pagsusulit. Sa pagsusuri ng panlabas na pinto, basta umabot ka sa ika-4 na antas ng pagninilay, makakapasa ka. Paano ka hindi makakapasa? Pero sa tingin ko talagang wala akong kakayahan. Ginoong Meng, parang walang nakasaad sa ating sagradong lugar, na ang mga aliping disipulo ay kailangang pumasok sa panlabas na pinto. Talagang kakaiba ka. Kung hindi ka papasok sa panlabas na pinto, magpakatatag ka sa pagninilay. Bakit mo kailangang maging isang tagapaglilingkod na disipulo sa tuktok ng mga gawain? Nagbabantay ka rito sa marumi at sira-sirang lumang silid ng paggawa ng elixir. Ano ba ang iniisip mo? Ito. Balak ko kasing maghintay hanggang maabot ko ang huling yugto ng pagpapalakas ng ki. Pagkatapos lumipat sa panlabas na bahagi ng sekta. Para hindi ako maapi kapag nandun na ako sa panlabas na bahagi. Hindi pa rin kita maintindihan. Sige na, ayaw ko nang makipagtalo sa'yo. Ito para sa'yo. Ano nang ibig sabihin nito? Bagong ipinatupad na patakaran. Lahat ng mga disipulong tagapaglingkod sa loob ng banal na lupain.
na umabot sa ika-4 na antas ng pagsasanay ng Ki. Tulad ng mga panlabas na disipulo, kada 3 buwan ay kailangang lumabas at tapusin ang isang gawain. Walang gantimpala o parusa sa natapos. Maaaring kumita ng kontribusyon. Ngunit kung hindi ito matatapos, kailangan mong magtrabaho sa minahan ng 1 taon. Mukhang masyadong matindi ang patakarang ito. Seryoso, ikaw ay matigas, Yan Moksu. Kapatid, makinig ka sa payo ng kuya mo. Kung maaari, mas mabuting pumunta sa panlabas na pinto. Pagkatapos mong makalabas sa pinto, makakatanggap ka pa ng mas maraming espiritu na bato at espiritu na pil. Mas mabilis ang magiging pag-unlad ng iyong lakas. Pagkatapos, mas madali na rin ang paggawa ng mga misyon kapag lumabas ka. Mas gusto ko pang maghintay muna. Nasa iyo na ang desisyon. May isa pa akong suhestyon sa iyo. Kung sa tingin mo ay hindi mo kayang mag-isa ang mga misyon, pwede kang pumunta sa task pavilion at maghanap ng ibang mga disipulo para makipagtulungan. Hindi na kailangan sabihin. Siguradong may ginagawa siyang masama sa pangalan mo, ate. Hindi ko alam kung paano siya nakakuha ng maraming benepisyo. Kung hindi niya ito ginawa, ano ang karapatan niyang makalagpas sa ika-4 na antas ng pagbuo ng Ki? Sa galing niya, ha? Kahit mag-aral siya ng 100 taon, wala siyang makikita na progreso. Ate, kung hindi, ako na lang ang pupunta para turuan siya ng leksyon. Hindi ito maaaring gawin. Alam ng guro at ilang matatandang tao ang tungkol sa akin at kay Kinfan. Kung hindi ko maaalala ang nakaraan, at labis na sasaktan si Kinfan, siguradong mababawasan ang aking reputasyon sa kanilang mga mata. Sa hinaharap, ang aking kontrol sa banal na lupa ay tiyak na magkakaroon ng masamang epekto. Sa kabila ng lahat, ako ay hindi pangkaraniwan. Ang tagapagmana bilang isang banal na babae ay dapat may malasakit sa buong banal na lupa. Mas mabuting maghintay pa. Hintayin na matapos ni Kinfan ang kanyang misyon sa banal na lupa. Pero paano kung matapos niya? Nandyan ka lang sa likod. Sa tingin mo, posible ba iyon? Tama iyon. Ang dahilan kung bakit mabagal ang pagsasanay ng isang uri ng 5 elemento ay dahil sa panahon ng pagsasanay. Kailangan itong sumipsip at magpino ng 5 uri ng espiritual na enerhiya upang mapabuti ang kakayahan. Ibig sabihin nito na ako'y nagsasanay, na nangangailangan ng mas maraming pagsisikap kaysa sa mga cultivator na mailangit na ugat. Ngunit kahit gaano kahirap ang landas ng pagsasanay sa immortalidad, hindi ako basta-basta susuko. Ang espiritual na lakas sa dagat ng Ki ay paulit-ulit na pinipisil. Ngunit wala pa ring senyales na magiging likido. Hindi ako susuko. Kung hindi sapat ang 40 na elixir, kaya kakainin ko pa ng 40. Hindi ba't mga elixir lang yan? Kulang si Master Dao sa lahat. Pero hindi siya naubusan ng mga elixir. Sa wakas ay naging likido ang espiritual na lakas. Magpatuloy. Sa wakas ay nakapagtagumpay sa unang yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Tama, 6 na piraso ng pundasyon na pil. Talagang walang kaparis ang kakayahang ito. Bago pumasok, nagbayad ako ng 1 buwang renta. Dahil nakapagtagumpay na sa pundasyon, wala nang dahilan para manatili pa rito. Lumabas na tayo para ayusin ito. Nakapasok ka sa bagong antas. Paano mo nalaman? Haha, tol. Hindi ka ba tumingin sa salamin? Ang itsura mo ngayon ay mas gwapo kaysa dati. Nagiging gwapo. Oh, kaya pala nagmukha akong mas gwapo ulit. Tingnan mo ang hitsura ng batang kapatid. Hindi naman dapat ganito ang itsura sa pag-abot sa ika-5 antas ng pagninilay. Sigurado akong nagtatago ng antas ang batang kapatid bago pumasok. Hindi, umiinom lang ako ng beauty pill. Matapos ang mahigit 1 buwan. Sa wakas, nakabalik na. Matagumpay ang pagbuo ng pundasyon. Umabot ng 200 taon. Mula sa araw na ito. Sa wakas, makikita ko na ang daan ng mga Diyos. Magsasanay muna ako ng 50 beses. Ikalawang antas ng Peyuandan. Maghanap ng mga tao malapit sa kabisera ng sugo.
Siya na iyon. Kapatid na guro, kukunin ko ang misyon. Pumunta sa kabisera ng Xu para talunin ang dugo-buntot na lobo. Kandidato sa panlabas na pinto. Itong kapatid na disipulo. Hindi ka pa nakapasok sa panlabas na pinto. Wala pang balak na maghintay pa. Paano tinatawag ng kapatid na disipulo si Qin Fan? Sige, isusulat ko ito dito. Kung sa loob ng isang buwan hindi mo maipasa ang sinturon, ikokonsidera kang nabigo sa misyon. Yes, sir, naiintindihan ko. Sa wakas, kapag nakarating kami sa Xugo Defense Market, kailangan kong makakuha ng isang napakagandang espiritual na espada. Hindi maganda umaatake ang mga halimaw, magmadali. Lahat ng mga mamamana at mga gumagamit ng crossbow, sundin ang utos. Agad tumira ng mga palaso, iligtas ang mga tao. Napakaastig naman ito. Mabilis, tawagin ang guro ng Baiyonguan para mahuli ang halimaw. Naiintindihan po, Ginoo. Hahaha. Isang tribo na may ganitong karaming mga halimaw na antas 4 at 5. Siguradong maraming espiritual na gamot ang tumutubo malapit sa kanilang pugad. Saksak. Kunin. Guro. Guro. Isang guro na walang pakialam sa katanyagan at kayamanan. Umalis na. Nakilala ko na si Guro Lu. Zhang Kanjiang. Alam mo ba kung sino ang kaibigang iyon kanina? Hindi ko alam. Mukhang ang kaibigan na ito ay naghabol at nag-ayos ng mga natitirang halimaw. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari para sa kaibigan na ito, pupunta ako upang tulungan siya. Sige, mas mabuti pang tumakbo ng mabilis. Gusto kong makita kung ano ang mga magagandang kayamanan sa inyong tahanan. It said, may tao sa likuran. Pag-aangat ng enerhiya sa antas 12. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ba ay para mang-ani ng mga prutas? O para pumatay at magnakaw? Kaibigan, sandali lang. Kaibigan, humahabol ka. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Ako po si Wenqiu, ang tagapangasiwa ng Baiyon Temple sa Taiping County. Maaari bang malaman kung ano ang pangalan mo, kaibigan? Ako si Wang Dapiao, isang nag-iisang naglalakbay. Lu, mukhang hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Haha. Dumating ako dito upang magbigay ng magandang paalala sa iyo. Sa ilang milya pa sa unahan, may isang bagong itinatag na apoy na leopardo. Isang bagong itinatag na apoy na ahas. Hindi ba't nandito na siya? Bakit parang mas excited pa siya? Kaibigan Wang, may iba ka bang dahilan sa pagpunta mo sa Taiping? Si Lu Wenqiu ay isang lokal na leader. May isang bagay akong kailangan ng tulong mo, kaibigan. Sabihin mo lang, kaibigan. Kaibigan Lu, alam mo ba kung saan may malaking pamilihan ng mga cultivator sa paligid na ito? Siyempre, alam ko. Sa silangan ng Taiping County, 500 milya ang layo. Nasa Mixian, Jingzhou Prefecture. Sa Mixian, may isang malaking pamilihan sa Wushan. Naitala ko ang Wushan. Kung nais ng kaibigan na pumunta, maaari kitang samahan anumang oras. Hindi ko nais na abalahin ang kaibigan. Aking susundan na lamang ang aking landas. Sige, ako'y paalis na. Ang matandang ito ay talagang umalis ng mabilis. Hindi ba't siya ay talagang mabuting tao? Alaynan. Tunay nga, sa brutal na mundo ng pagsasanay, kakaunti ang mga mabubuting tao. Aba, ako'y isang mabait na kabataan. Hindi ko talaga gustong madamay sa mga alitan. Pero laging may mga taong pinipilit akong kumilos.
Isang independenteng cultivator na may dalang mga mahiwagang kagamitan. Kung hindi kita aagawin, sino pa? Maraming lugar na may magandang feng shui malapit sa bundok ng ulap. Unahin ko munang alisin ang kapahamakan para sa mga tao. Tapos saka magkamal ng yaman. Sobrang nakakainis talaga ang mga salot na to. Ang espiritual na gatas na bato ay libu-libong taon na. Mga hayop. Mula ngayon, bawat makikita kong isa, aayusin ko. Mataas na kalidad na elixir. Huwag palampasin kapag dumaan. Dito na dapat ang dabaw ng kayamanan. Ginoo. Hindi ko alam kung anong mga kayamanan ang nais bilhin ng Ginoo. Mayroon ba kayong espiritual na enerhiya rito? Meron, pero hindi ko alam anong antas ng kalidad ang hinihingi ninyo, Ginoo. Gusto ko ng isang espiritual na espada. Ano ang pinakamataas ninyong grado dito? Sa aming tindahan, ang pinakamataas na grado ay ang mataas na uri. Ngunit hindi ito para sa mga espiritual na espada. May 3 espiritual na espada lang. Lahat ay nasa gitnang antas. Maaari ko bang tingnan ang 3 espiritual na espada? Pakiusap, sumunod ka sa akin sa itaas. Ako si Chen Yuan, tagapangasiwa ng Duobao Tower. Ngunit nais ng kaibigan na bumili ng espiritual na kagamitan. Tama iyon. Ito ang Green Jiao Mother's Word. Ito ay gawa ng isang master ng key refinement. Ang 2 espada ay maaaring pagsamahin o paghiwalayin. Kapag nilalaban ang kaaway, maaari itong magdulot ng sorpresa. Sugurin kapag hindi sila handa. Pinakamabagay ito sa mga kasanayang may katangiang kahoy. Mayroon pa ba, ang kahoy na espada na ito ay tinatawag na espada ng kulog ng tagsibol. Ito ay ginawa ni Riji Suzuki. Isang paghiwa lang, parang paggamit ng teknik ng kidlat. Ang batong espada na ito ay ang espada ng taiyo. Ito ay ginawa mula sa makapal na lupa at bato. Isang kombinasyon ng atake at depensa. Maaari bang magtanong, Ginoong Chen? Ano ang presyo ng 3 utos na ito? Ang berdeng ahas na inang palaso ay nagkakahalaga ng 50,000. Ang mababang uri ng espiritual na bato na Spring Thunder Arrow at Taiyu Arrow ay parehong nagkakahalaga ng 40,000. Ito ay talagang isang pambihirang foundation establishment pill. Hindi ko alam kung saan nakuha ni kaibigan Wang ang pill na ito. Hindi inaasahang kita. Maaari bang itanong kung magkano ang halaga nito, Ginoong Chen? Kung ilalagay ang isang piraso ng foundation pill sa auction, mababa ang halaga nito sa 50,000. Mababang kalidad na espiritual na bato, 50,000. Sigurado ka, Ginoong Chen. Kung hindi, magdadagdag ako ng 5,000. Sige, ayos na iyon. Isang piraso, 55,000. 3 piraso ay 165,000. Gusto ko ang 3 ito na espiritual na espada. Talagang may lakas ng loob si Wang Daoyu. Salamat, Ginoong Chen. Paalam, Wang Daoyu, ingat ka. Malugod na tinatanggap ang iyong susunod na pagbisita. Ngayon ay may 3 piraso ng gitnang antas na espiritual na espada. Kahit makatagpo ng isang nasa gitna ng pagtatag ng pundasyon, kaya ko na ring makipaglaban. Sunod, kailangan kong bumili ng mga mahikal na kakayahan at mga salamangka. Ang espiritual na kamalayan ay maaari lamang ilabas ng 2 zhang. Totoo nga, may isang mahiwagang hanay. Ang binatang Ginoo na ito ay talagang narito para dumalo sa subasta. Gusto kong bumili ng mga mahikal na kakayahan. Sa loob ng inyong Kenyu Anje, mayroon ba? Meron. Sa aming Kenyu Anje, may 2 uri na binibenta. May isang item sa talaan ng auksyon. Pwede ko ba itong silipin? Pwede, pero maaari mo lang tingnan ang kopya ng pangkalahatang balangkas. Ginoong binata, dito po.
Pasensya na po sa paghihintay ninyo. Ako po si Xuzixing. Paano ko po kayo dapat tawagin? Ako si Wang Dabiao, maupo po kayo. Tingnan mo, kaibigan. Ito ang lahat ng mga kakayahan at mahika ng aking Qianyuan Pavilion sa kasalukuyan. Ang 9 Heavens Thunder Technique ay hindi akma sa aking 5 Elements Spiritual Root. Ito na. Ginoong Xu. Wala bang ibang mga kakayahan at mahika ang inyong pavilion? Ay, wala na. Sa mga panahong ito, hindi madaling makakuha ng magagandang kakayahan at mahika. Ilang batong espiritu ang kailangan para ibenta ang teknik ng espada ng Diyos? Kung talagang nais ni Wang na bumili, kailangan niyang magbigay ng 100,000 na mababang batong espiritu. Paalam na. Sandali lang, Wang. Sa negosyo, kailangan talagang pag-usapan ito. Ginoong Xu, nagtitiwala ako sa inyo sa Qianyuan Pavilion kaya ako nandito. Huwag mong isipin na dahil sa pangalan kong may biao. Isipin mo na lang na isa akong biao. Nagbibiro ka, kaibigan Wang. Ganito na lang, paano kung 50,000 na espiritual na bato? 5,000 espiritual na bato. Karaniwang halaga ng mga batayang kasanayan sa panahon ng key training. Ilang pirasong espiritual na bato. Mahirap makamit ang pundasyon sa loob ng ilang dekada. Itong sandatang Diyos ay tumatanggi. Mukhang talagang kahanga-hanga. Ngunit sa katotohanan, kaya ba nitong harapin ang mga gintong elixir? Kung makakakuha ako ng 5,000, ayos na iyon. 5,000, ayos na iyon. Hahaha, kaibigan Wang, bumalik ka sa susunod. Tama na, ikaw mapagsamantala. Hindi ito possible. Hindi ito possible. Kahapon, isang suntok lang, tinalo si Wang Dabiao na nakatatandang kapatid. Ngayon, isang galaw lang na itaboy si Chen na nakatatandang kapatid. Sa napakalaking Zaipik, walang sinuman. Ako ba ang tanging kalaban? Ay, ang boring na labanan na ito. Talagang nag-iisa na parang niebe. Ay. Nako, talagang hindi ka nagkukulang sa galing. Sobrang lalim ng mga itinagong lihim mo. Magsalita ka ng totoo. May itinatago ka bang impormasyon tungkol sa iyong background? Sa puntong ito, wala nang silbi ang patuloy na pagtatago. Tama, ang aking ama ay si Qin Erhe. Sikat ba si Qin Erhe? Matagal nang nakatago ang aking ama. Palagi siyang mababa ang profile. Tungkol sa kanya, hindi ko maaring ipaalam sa iba. Baka naman ang batang ito ay nanggagago sa ating ninuno. Guro ng mga pangarap. Alam mo ba kung sino ang tunay na kapatid na disipulo na nais akong guluhin? Anong pangalan mo? Ang nakababatang kapatid ay may pambihirang talento. Hulaan ko, tiyak na maniniwala ka. Nakakatandang kapatid, kung handa kang lumabas ng tapat, ikinalulugod ng nakababatang kapatid. Ngunit ang sabihin mo niyan ay halatang pag-insulto sa talino ng nakababatang kapatid. Kanina, sandaling naguluhan ang nakakatandang kapatid. Marami kang kapatawaran, kaya't pakawalan mo na si kapatid na guro. Hindi pwede yan. Sinasabi mong darating ka at darating ka. Sinasabi mong aalis ka at aalis ka. Hindi ba't parang ginagawang palikuran si kapatid na guro dito? Ano ang gusto mong gawin, kapatid na guro? Madali lang, palitan natin ang ating mga papel ngayon. Ako ang nagnakaw. Ikaw ang ninakawan. Naiintindihan na ng nakatatandang kapatid. Ito ang lahat ng yaman ng nakatatandang kapatid. Tangkilikin mo ito, nakababatang kapatid. Ang nakatatandang kapatid ay isang taong tapat. Sabi ng dalawang nakababatang kapatid. Mangyaring tanggapin ito, nakababatang kapatid. 3 kuya. Hindi ko naman kayo pinilit, di ba? Hindi. Talagang hindi. Kaya hindi ninyo ako isusumbong mamaya, di ba? Hindi. Talagang hindi. Dahil sa pagiging tapat ninyong 3. Kaya't ang usaping ito ay tapos na. Ngunit tungkol sa aking bagay, inaasahan kong hindi na magsasalita pa ang 3 nakatatandang kapatid. Kung hindi, maaaring kailanganin ng nakababatang kapatid na humingi ng paliwanag mula sa 3 nakatatandang kapatid. Itong binatang ito, ano ang kailangan niyang gawin? Gagamitin ko ang mga elixir para ipagpalit ng mga demonong pilula. May mga demonong pilula para sa unang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Bayaw, nagkamali ka ng akala. Magkapatid lang kami ni Moksuy. Siya ay nakababatang kapatid ko lang. Ang aking pinag-aalagang nakababatang kapatid ay hindi katulad ng iniisip mo. Bayaw. Hindi ako. Huwag mong ikalat ang chismis tungkol sa akin. Sasabihin ko sa'yo.
Ang santa ng banal na lupain ay itinuturing na nakababatang kapatid ni Qin Fan. Kaya pala nanatili siya sa kwarto ni Fidan. Hindi naman. Kung totoo ang ganyan ang sinasabi mo, ay mukhang ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Mula sa sinabi ni Zhang Xiao, tiyak na may nag-akala sa akin na isang karibal sa pag-ibig. Ang taong iyon ay hindi siya. Dapat ay isang mas mahusay na nakatatandang kapatid. Ay, akala ko ay makakapit ako sa isang makapangyarihang tao, pero wala na iyon. Ngunit ano itong walang dahilan na kapahamakan? Haha, kung hindi mo alam kanino hahanapin. Maaari kitang tulungan makipag-ugnay. Tungkol naman sa pera, hindi ko na kailangan. Bigyan mo na lang ako ng mas maraming merienda. Sige, aalis na ako. Mag-ingat ka na. Hindi talaga ito lugar para sa mga tao. Easy, sa mundong ito na puno ng pagbabago. Si Lao Meng, ikaw lang. Ikaw pa rin talaga. Ate, nagtagumpay ka sa pagbuo ng pundasyon. Nagtagumpay ako. 3 araw lang at nagtagumpay na sa pundasyon. Ate, ang galing mo talaga. Sa iyong talento, siguro hindi ito abuti ng matagal. Dumating ka para hanapin ako. Pero umalis na si Qin Fan sa sagradong lugar. Wala nang panlabas na pintuan. Pagkatapos ibinigay sa kanya ang token ng kandidato. Unang nanatili siya sa silid ng mga abandonadong eliksir ng ilang araw. Pagkatapos ay pumunta siya sa pamilihan ng Yun Gufang at umupa ng isang silid para mag-ensayo. At nang manahan siya doon, tumagal iyon ng mga 10 araw. Mahal ang presyo ng mga silid ng pagsasanay sa pamilihan. Saan siya kumuha ng espiritual na bato para magrenta ng ganito katagal?